It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of our Albay Provincial Information Office, headed by Attorney Marilu Duca Castillo. This is a program of the Ledipo Office. That's a local economic development and investment promotion office. And I'm your officer, Ms. Jamie Florence Estrada, and at the same time, your host for today. As promised, meron naman po tayong makakasama na guest na magkukwento ng kanilang journey sa pagninegosyo. Pero bago po yan, gusto po naming malaman kung ninyo kung ano ang aming mission and vision, kung ano-ano po ba yung mga iba't ibang serbisyo na pwede ninyong makuha sa aming opisina. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Good morning po ulit sa inyo lahat, sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook channels and pages. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the 57th episode of the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. Of course, we're doing this to prove to everyone that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and we can be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. Kung kaya natin patunayan yun internationally, why not, di ba? So, sa programa po natin sa araw na ito, gusto nating malaman kung ano pa yung stories behind the business kasi gusto namin na ma-motivate and ma-inspire namin kayo to put up your own businesses. Kasi mas maraming magbukas sa negosyo, mas maraming gaganda na buhay ng mga pamilya dito sa probinsya ng Albay, and of course, gaganda ang ating ekonomiya. So, ladies and gentlemen, join me in welcoming our guest for today, owner of Ink Per Inch Digital Prints and Arts. Good morning and welcome to the program, Sir Peter Siege Villafuerte. Good morning po. Good morning. Good morning din po sa mga viewers sa inyong Facebook. Ayan. So, magkwentuhan tayo, sir. Ano po ba itong business ninyo? What kind of business is it po ba? Well, yung business po namin is Ink Per Inch Digital Prints and Ads. Basically, manufacturing business na siya sa mga printing needs. For example, yung mga large format prints, tarpaulins, signages. And also, we do cater mga stickers, installations, maintenance ng mga signages. And kasama na rin po dyan yung sa mga services namin is yung mga full sublimation ng mga t-shirts, polos. Yan, yung mga acrylic toffees. Yan, and basically everything that we can print
we do it. Okay, pati yan pala. Yes po. Kayo din ang nagpiprint, pati yung mga signages na yan. Yes po, ma'am. Okay, and saan po located ang inyong business? We are located po sa Ligao City, Albay, along Ayan. Maharlika Highway po. Sa wakas, meron tayo ulit na na-interview from Ligao City. Ayan, matagal-tagal na yung huli namin na-interview from Ligao, sir. So, siguro second pa lang kayo if I'm not mistaken. So, nakakatuwa. And thank you for Thank you, coming ma'am. over. Thank you din po, ma'am, for giving us the opportunity to share, lalo na sa mga Albayanos, so, dun sa mga gusto magsimula ng business. And hopefully, maka-inspire po kami. Yes, yun ang ating purpose dito. And may kasama po kayo dito sa studio Yes na po. hindi ako makapaniwalang camera siya talaga. Kasi kilala ko siya personally. Sino po ang kasama natin ngayon dito sa Kasama studio? ko si Carmela, ang partner ko dito sa pag-manage ng Ink Per Inch. Ayan, si Ma'am Carmela. Ayan, schoolmates kami po nito. Isa sa mga sikat sa school namin. Ayan, napakandang friend natin si Ma'am Carmela. Okay, so you are partners in the business po. Kailan nyo binuksan itong negosyong ito? We started po 2015. Matagal na. It's Almost. almost magna 9 years na. Magna 9 years na. So, nag-start kami sa bahay lang. Sa isang corner dun sa living room. Okay. And may mga maliliit kaming machines na pang-print lang ng t-shirt. Okay. And our way of selling those t-shirts is through online lang. Online muna. So, nag-start yung business online. Yes. And bakit ito po ang naisipan yung buksang business? Well, nung time kasi na yun, umuwi kami from abroad. Meron na kaming existing na business which is yung water refilling station. Then, sabi namin, mas maganda kung naka-uniform yung mga tao namin doon sa water refilling. But, unfortunately, doon sa area namin, sa Ligao, nung time na naghahanap kami ng pagpapaprinta namin ng t-shirt, wala kami mahanap. 2015 ito. Yes po. So, kaya nasabi niya sa akin na, what if kung mag-put up tayo ng t-shirt printing business. So, that's the start po kung paano kami nag-venture sa printing business. Na-realize nyo na may need doon sa area po, may need sa ng printing ng mga shirts and ano. Kaya sabi nyo, since wala pa, di umpisahan na natin Yes po. itong negosyo. And you started online muna. Yes po. Okay. So, kailan po ba naging formal yung business? I mean, when we say formal, nakapag-comply na sa mga requirements like the permits and all. It was December 20, the same year po. Ay, ang galing! Actually, nag-start kami ng ganun, September. September or October, mga ganyan po. So, talagang naisip nyo agad na mag-comply na sa mga business requirements? Yes po. Hindi kagaya ng iba na taon-taon na nag-ooperate yung business, pero hindi pa rin sila nagko-comply dun sa mga business requirements na tinatawag kasi parang inaantay nilang ma-establish muna o maging stable muna yung business o yung income. So, kayo, inuna nyo yun. Kasi po, bakit? Para kasi sa amin, if you want to start a business, you should start it properly. Yun. So, mag-register ka na sa DTI, kumuha ka na ng business permit, sa BIR din, then, para wala nang problema. Kasi, if ever na mag-decide ka na ilabas mo yung business mo, for example, for us, nasa home base muna kami before, then nilabas namin, darating din yung time na may pupunta dyan from BIR, from city, or from munisipyo, tatanungin ka ng mga requirements mo. Medyo hassle na po kasi yung pagka. So, sabi namin, let's start it properly. Mag-register tayo register natin yung business para walang problema. Para walang kaba. Yes po, tama. Para legal. Yes po, yun tama. yung nasa isip. So, kailangan tularan ng makagaya ni sir ng mga hindi pa nagre-register dyan. Kasi di ba kailangan yun sa business. Yes, po. Para pag may bumisita, hindi ka kabado. Hindi ka mag-iisip na ipasara yung negosyo mo. Kasi syempre, maglalabas ka na ng puhunan dyan, di ba? And then, ano lang po, din po kasi, mostly may mga clients or may mga customers na kailangan din talaga nung eligibility ng business. Hinahanap nila yun. Tama. And important din
for your transactions na nakakapag-provide kayo ng receipt. Yes po. Tama. 'Di ba? Lalo yung ganyang klase ng business kasi most of the time mga kaano nyo is minsan government ang Yes, po. katransact ninyo and they really require a receipt. Yes, ma'am. 'Di ba? So tama yung ginawa niyo. Now my next question is, were you provided ease of doing business when you were trying to comply with all the requirements? Yes, ma'am. During the time na Around 2015, ano? Yes, ma'am. So okay na ba noon yung pag-process ng permits? Yes, madali na lang po. Sa Ligaw po kayo kumuha? Yes, ma'am. Okay. For the business permit sa Ligaw. And then For the DTI, I think kinuha namin sa Kamsur pa yan or sa Naga. Kamsur pa? Yes po. Ang galing. Oo, malayo. Bakit Okay kayo naman siya. napadpa dun? Paano nga ba? Hindi ata namin alam kung saan yung DTI dito sa Kaya sabi Nung ko, time na yun. So, ang DTI naman, anywhere you Yes can po. get a Oo, permit. yes po. Oo, Alam ko ganun naman ba na yun? Noon. kahit saan Hindi ko pwede. na alam ngayon, pero parang ganun. Yes po. So, nakarating. Sa DTI, what you get there for the information of everyone is the name of the Name of the business. business. To register the name of your Yes business. po. Kasi mahirap yung may ibang kapangalan. Kasi important ang name ng business, no? Yes po. Trademark mo yan eh. Opo. 'Di ba? So, kailangan yon for approval ng DTI. And then, mayor's permit of course. So, madali din. Sa Ligaw na. Madali lang po. Madali lang po. Ayan. So, kudos to Ligaw City sa pagbigay ng ease of doing business sa mga negosyante. Kasi, isa rin yun sa mga challenges for business owners, no? Yung ang daming requirements, ang daming kailangan i-comply para pinapahirapan kami magbukas ng business. So, sa Ligaw pala, hindi nyo naramdaman yung gano'n. Hindi naman po. Siguro, siniswerte na rin kasi wala namang problema sa ano yung other requirements. Kasi may mga parang prerequisite requirements pa before ka makakuha talaga ng business permit from the city. Okay. So, yung other, okay naman, na ipoprovide naman namin. Ayan. So, maganda. Madali lang. As long as Madali. kumpleto yung requirements po, walang problema. And then BIR, of course, Yes, mga ma'am. basic lang naman yung mga requirements. So, since nakapag-comply, mas confident ka na rin i-promote yung business mo, di ba? Pag Yes, ganon. po. And walang kaba, walang takot. Yes po. So, kapag may pumunta dyan, ang nasa isip mo lang, itong lumalapit sa akin, kliyente ito, hindi ito yung maninita. Di ba? Tama po. Ayan. So, maganda yon, tularan niyo si Sir. Okay, ink per inch. Bakit yun po ang naisipan yung ipangalan sa business? Kasi printing siya eh. So, ink. Tapos per inch. So, it pertains to quality prints. Kasi ang inch, isang 1 by 1 inch, ang liit na yan eh. Oo. So, kung kaya mong i-deliver or makapag-provide ka ng output na napakalinaw, napakaganda, sa ganun kaliit, so what more kung malaki pa? Ayun. So parang ganun yung naging concept. Yun ang concept. Oo. So, it doesn't matter if it's big or small as long as you deliver high quality Yes po. service. Ayan. Ang ganda nung concept behind the name. Oh. So, Okay, isipan namin. dadaan-daan dyan kasi napaka-strategic ng location ng kanilang store, no? Nasa along the highway. Yes po. So, alam nyo na kung saan galing yung pangalan na ink per inch. Ayan. Kung kaya nilang mag-deliver ng magandang print sa maliit, what more sa malaki. Yes, Ayun. Yun pala yun. Yes ma'am. So, 2015, pre-pandemic. So, nakapag-establish na kayo. Saan originally ba? Doon na kayo nakapwesto? Hindi po. Nakapwesto kami before dun sa malapit sa Ligaw National High School. Yung Avon building doon. Doon po yung pinakauna naming pwesto. And then after 3 years, lumipat na po kami dito sa existing location po namin. Okay. After 3 years doon sa Avon building. Ayan. So, kumusta naman po kayo doon sa inyong naging unang pwesto? Okay naman po. Kung i-describe ko yung location na yun is that medyo tago siya kasi building siya and then nasa pang third na pwesto kami papasok. So, challenge dun nun is syempre nag-umpisa ka pa lang, hindi ka pa Magpapakilala. So, ginawa namin, nakiusap naman po kami dun sa building owner na baka pwede po kami makapaglagay ng mga karatula. Sa labas para kumbaga makita ng tao na
may Existing. existing Oo. na business dito na Oo, nagbibenta. lalo na sabi mo that time, konti o wala pa halos na Yes, gumagawa nung ganun sa negosyo ninyo. Opo, yes po. Ayun. So, kumusta naman po? Anong nangyari? Napagbigyan naman? Napagbigyan naman. Mabait naman po yung dati naming pinag-stayhan or yung nililis Inuupahan, na inuupahan. Paunti-unti na nakilala na meron pala dito. Ano yung initial steps na ginawa ninyo para i-market yung business nung mga una? Well, aside dun po 2015, no? Hindi pa masyado si social media that hindi time, pa, no? hindi pa gaano. Oo, wala pa mga Instagram, Facebook, TikTok, ganun. So, paano nyo siya pinopromote dati? Aside po dun sa mga signages na nilalagay namin dun sa building, nag-iikot-ikot po kami nun sa mga within Ligao City. Traditional talaga, Yes po. yung mga sinaunang pamamaraan. Yes ng po. pagpupromote. Naglalagay kami, Oo. ma'am, nung mga maliliit na tarpaulin na ini-staple namin sa mga poste. Yun, nakalagay po dun yung pangalan, Oo. services namin, contact, and then address. Tsagaan yan, nung Yes mga po, panahon totoo na yun, talaga. ano? Totoo po yun. Di na, pinagdaanan nyo yun. Yes po. Yung gano'n na mga poste, mga open spaces kung saan pwede magdidikit. Diyos Yes po. ko, ang hirap Oo, natin iniisa-isa noon, ano? namin yan. Kasi, Nagpa-flyering din ba kayo noon? Opo. O yun, di ba? Nagpa-flyering din po. Kasi naranasan ko yan. Pagka buwelo yung mga tao namin, for Oo. example, konti pala yung tao namin, pagka walang ginagawa, print kami ng maliit sa coupon. Oo. Mamimigay kami Mamimigay. sa mga dumadaan. Sa mga school, sa mga offices. Yes Naku, po. ganyan talaga yung tinatawag na traditional na pag-offer ng services noon. Ano, face to face. Face to face. Diba? So, umpisa po talaga kasi, Oo. tsatsagain mo yan eh. Mm-mm. I-market mo po talaga. Kasi hindi ka pa Ayan. kilala, wala ka pang customer base. Hindi pa alam ng tao na existing ka. So, 2015 to. ikaw muna yung lalapit sa mga customers. So, iba-ibang brands. Nakikita ko malalaking brands. Malalaking negosyo itong nagpapagawa sa inyo, no? So, nakita ko may Cebuana, may kung ano, mga big businesses. So, nakuha nyo yung tiwala nila. Yes. At sa inyo sila nagpapagawa ng print. And to think na nasa Ligao pa kayo, ha? Yes. Wala kayo dito sa Legazpi or ano, pinupuntahan nila kayo doon para magpagawa. So, that's a good thing. So, ibig sabihin, meron na, ay wow, ang ganda. Anong tawag sa mga ganyan? Yan po, ano yan, standee. Mga Standee. sticker and For- Sintra standee. Photo booths, Photo mga booth, ganun. mga ganun. Gumagawa rin Yes pala po. kayo niyan. Yes Ay, parang gusto ko yun, Facebook na ano. Oh, pag may birthday, no? Ang cute-cute. So, pati yan, pati Yes, yan. mga modules. Pati mga mga cards, mga kiosk. prints, kiosks. So, kayo din ang nagdidikit ng mga yan. Yes, Grabe, ang galing. So, nai-imagine ko kung paano kayo dumaan dun sa process ng pag-innovate Yes, ng po. inyong services. So, initially, ano po yung una ninyong in-offer? Initially po talaga, Shirt printing t-shirt muna. printing lang. Oo. T-shirt printing lang muna. Mm-mm. Then, that was 2015. Mhm. And then the following year kasi, election year yun. So, nag-usap kami ni Carmela, what if mag-offer na tayo ng tarpaulin? Ayun. Kasi yun may opportunity na padating. Mm-mm. So, At ang lalaki. So, ibig Yes. sabihin, ang laki ng mga machines na ginagamit nyo? Yes, ma'am. Malalaking machines po yan. Kasi meron kasing laki na ng 3 tao ang taas. Kaya Yes nyo po. i-print. Ang galing. Billboards, ma'am. Billboards. Gumagawa din kami ng billboards na Okay. nag-install kami ng billboards. So, 2015 nyo rin inumpisahan yung paggawa o pag-print ng mga tarps. 2016, ma'am. 2016. 2016 kami naka-acquire ng machine for tarpaulin printing. So, nung 2015, inumpisahan nyo yung business, wala pa rin kayo masyadong kakompetensya nun? O may mga nagsunputan na din? Meron na din po. May existing na rin dun sa area namin na Mhm. mga nagta-tarpaulin printing. Eh ngayon, saan katutak na? Ang dami-dami nyo na. Oo, madami na po ngayon. Madami na. Pero kayo yung naging pioneer, kumbaga. Sa tarpaulin Sa printing area. siguro, siguro when it comes to advertising, yung sa mga signage making, kami siguro yung Doon sa pioneer Ligao. dun sa Ligao. Ayan. Kasi before kami magsimula, meron na rin nagpe-print ng tarpaulin. Meron ng tarp. Meron na. Oo, okay. So, ayan. Bakit ito ang naging business? Di ba mahirap yun? Yung pag-design, yung pag-layout, yung ano, nag-aral ba kayo ni Ma'am Carmela o paano nyo na-umpisahan yun? Well, ako po kasi... O may tao kayo na gumagawa ng design? Siguro ano lang, nakahiligan ko kasi dati na parang mag-design ng mga
basketball jerseys. So siguro meron na akong konting nalalaman. Background pagdating sa paggawa. Anong app ba yung ginagamit? Corel. Ayan. Hindi ko nga alam yun. Hindi ko yung masyadong naririnig. Ayan. So, ikaw pala mismo ang nagdi-design. So, it's either bibigyan ka ng design or ikaw na yung magdi-design. Opo. For your clients. Ang nag-approve ng design ko, si Carmen. Ayan. Artistic yan, creative yan. Kilala ko yan. Into arts yan talaga noon pa. So, ayan, si Madam pala ang nag-a-approve. Dapat talaga may taga-approve ka. Ayan. So, nung nag-start kayo, partners na talaga kayong dalawa. Okay. So, sa bahay muna and then hanggang, ayun, pati yan pala. Yes, gumagawa kayo. Gasoline price boards. Yun, ang galing. So, initially, when you started online, magkano lang po ba yung puhunan nyo? Na-acquire namin yung mga sets ng machines na yun. Siguro, around 35,000 po yung May pamuhunan kasi from abroad. Yes po. And then aside dun sa mga machines, kumuha din kami ng mga initial stocks ng t-shirt. Let's say mga 20,000. So around 50, mga ganon, ang initial capital. Mahal din yung t-shirt, magkano isa? O diba? And then 50 online selling muna, wala pang pwesto. Wala pang pwesto. Ayan. So, nung finally nagpwesto na, magkano na inabot ang capital? Nung nagpwesto kami, yung maliit lang muna. Ay, rent muna, no? Rent po, opo. Okay. Nababawi naman that time yung rent. Opo, nababawi naman. Nakakatuwa nga ma'am kasi ganito. Sabi ko, ang aim ko lang nung nagkapwesto na kami, magkabenta lang ako ng 300 pesos, may pambayad na ako sa renta. 300 per day. Per day. Ano pa rin yun, no? Medyo pressure pa rin yun that time. Talaga, kasi 300 per day, mabigat-bigat na rin yun, 2015. So, swerte rin kayo talaga at nakukuha nyo yung pag-rent, no? Opo. Yun lang talaga ko nun. As a business owner, pag ganon, hindi talaga pwedeng itigil mo yung pagpopromote. Tama po. Napaka-importante ng marketing. And flyering and pagdidikit pa ng mga advertisements ang ginagawa nyo noon sa mga poste and all. So, paano nyo na-survive yung initial stage na yon nung hindi pa yung social media and pagpo-post? Ano lang siguro ma'am, yun, in-strengthen lang namin yung sa marketing namin. Makaibigan to si ma'am ikaw din for sure, marami ding friends, marami no? Marami din mga nakakakilala na sasabihan or naimbitahan na, bili naman kayo sa amin ng t-shirt. Gaano ka-importante sa ganitong negosyo yung relationships with other people, yung connections? Super important, Super important po siya, ma'am. Kasi, initially, since nga wala talaga pang titiwala sa'yo, yun yung mga unang magiging customer mo. Yung kilala ka na. Yung mga kilala. Yung alam kung paano ka magtrabaho. Then, by the word of mouth, ma-spread out na nila, ay okay pala dito kay Ink Per Inch. Magawa kayo ng t-shirt, pag-print kayo ng t-shirt. Ever since Ink Per Inch na talaga yung name? Yes po. Okay. So may nagpapa-shoutout, kilala nyo? Sino daw ang nagpapa-shoutout? Ayan. G-Joy Relente. Hello po. Miss G-Joy Relente Mercado. Ayan. Hello po. Thank you for watching. Hello po. Ayun. So, kailangan lagi maganda ang output. Yes po. Lagi maganda ang result ng pinapagawa sa inyo para important yung word of mouth, advertising. So, anong taon nga ba nag-umpisa itong Facebook and ano? Actually, that time, ma'am. Hindi ko na maalala. 2018? Meron na rin Facebook that time. Friendster pa yata, no? Nung siguro mga 2018 yata, no? If I'm not mistaken. So, medyo umokay na tayo doon nung pumasok na yung Facebook, nakakapag-post, nakakapag-market na. Bakit po tayo umalis doon sa dating pwesto? Kaya kami nang lumipat, mas malaki kasi yung pwesto na lilipatan namin. Kasi, meron na rin kasi kaming, before kami umalis, nagdagdag na kami ng isa pang tarpaulin printer machine na malaki. So medyo alanganin na po dun sa pwesto.
And nakakita rin kami na magandang pwesto, na maganda yung location. So, kinuha na po namin yun. Rented din po itong rented bagong din po. pwesto. Ayan. Rented din. Ayun. So, malaking nga yung machines kasi ang lalaki ng mga Yes types po. ninyo, mga billboards. Mga 10 feet Ang po galing. yung napiprint niya na media. 10 feet. Ayan. So, nung nag-umpisa kayo, first few years, kayong dalawa lang ba yung nag-work? O may mga staff Yes, na ma'am. din kayo? Kami lang dalawa una. Nung siguro first 3 or 6 months namin. And then nung nagkaroon na kami ng tarpaulin machine, that was around February ata or March, saka kami nagdagdag ng isang tao na mag-ooperate ng machine. Ayun. So, nagkaroon na ng staff. Ngayon, after almost 9 years, ilan na po ang Nasa nag-work? ano na kami ngayon, ma'am? Para sa inyo? Around 23 na 23 na staff. Yes. Wow! Ganun na ang inilaki nung negosyo nila. Ang galing. So, ibig sabihin lang yan, 23 families ang mas gumanda Yes, ang takbo tama. ng buhay kasi na-employ ninyo. O, ganun yun. Ganun yung pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar sa business talaga. Yes, Mas po. maraming business magbukas, mas umunlad ang business, mas maraming mabibigyan ng trabaho. Ganun. Yes, po. So, ang galing-galing. So, from the initial capital of 50,000, ngayon po, nasa magkano na yung nagro-roll na natin? Capital. Ang pinaparol Kaya. natin. Milyon na ba? Pero ibig sabihin talaga, nag-umunlad yung negosyo. And maganda yung takbo ng negosyo. Kasi, di ba? Mas marami na kayong services na in-offer ngayon kaysa nung umpisa. And nakakapag-employ na kayo ng ganun karaming tao to help you in the business. So, ibig sabihin, maganda. So, kumusta ngayon? Okay, without sugarcoating, without syempre, kasi ini-interview tayo live. Pero, kumusta po talaga yung totoong takbo ng negosyo ngayon? So far, ngayon, okay naman po siya, ma'am. Nakabawi na tayo dun sa Capital, stage. oo. Nakabawi naman ako. But, yun lang. Yung nangyaring pandemic, medyo sa ngayon na nawala na yun. And, Oo. okay naman na. Ano pala nangyari nung pandemic? Nagsara kayo? Yes, ma'am. Kasi we were ordered by the city government na kung hindi ka essential, magsasara ka. Oo. But during that time, may mga client kasi kami na hindi ko na pangalanan yung isang mall Oo. na kailangan nila din ng mga signs na yung sa related sa COVID. So, nagpapapasok lang ako ng isang tao na sarado pero nagpiprint sa loob. So, I see. during pandemic naman, nagkaroon naman ng ibang opportunities eh. For example, yung mga acrylic barriers. So, that time gumawa kami, ma'am, ng mga acrylic barriers sa mga offices. Oo. So, nag-innovate nga. Yeah. Kung ano yung need, ang galing niya Yes, doon, po. no? So, sa negosyo, para mag-survive ka, kailangan, Yes, kung ano ma'am. yung need ng tao, yun ang ipoproduce mo o yun yung gagawin mo. So, dahil hindi masyadong mabenta yung printing, nag-into acrylic ka. Yes, yung po. mga plastic Barriers, na nilalagay sa mga bags, sa mga may transactions na open. Ang husay. So, nabuhay pa rin yung business dahil doon. Yes po. Ayan, ang galing. So, importante sa negosyo, isang negosyante yung ganon, yung marunong ka mag-innovate and mag-adjust. Ano yung, since ganon yung naging struggle mo that time, ano yung pwede mong ibigay na tips sa audience natin na just in case, hindi masyadong maganda yung takbo ng in-offer mo ngayon o hindi masyadong bumibenta. Ano yung naging strategy mo nun para makabawi kahit papano? Well, pagka ganun po yung nangyayari, you just need to step back ng konti. And isipin mo kung ano yung talagang goal ng business mo. And then, i-check mo kung ano kung saan kang area pwedeng mag-grow. For example, kung mahina yung marketing mo, palakasin mo yung marketing mo. Wala naman tinatawag na over-marketing. So kahit mag-post ka na every minute ng mga products mo kung sa social media, wala namang problema yun. Tama. So mas maganda nga yun, mas marami kang pinopost, mas magiging visible ka online.
Sa 57 na interview ko dito, ngayon ko lang yung narinig na line na yan, no? There's no such thing as over-marketing. Market ka ng market kasi yun ang sekreto. The more na masipag ka mag-introduce ng business mo, the more na mag-reach out ka sa mga tao kahit hindi mo kilala, kahit siguro kaaway mo, batiin mo na, offeran mo ng business. Doon talaga, di ba? Doon ang sekreto. Walang over-marketing. Sabi nila, market na market ito. Doon mo na yan. Ayan. Hindi naman nakakahiya yun eh. Kasi tama. Ngayon, may platform na. May TikTok, may Facebook, may Instagram. So, use that platform as long hanggang libre pa, di ba? Tama. I-take advantage na libre ang mga platforms na ito. So, nakakatuwa. Ang galing nung sinabi niya. Wala nga naman talagang over-marketing. Sige lang, go lang. So, di ba yung sino ba yung na-interview ko dito? Si Sir. As in daw talaga. Wala, makapalang mukha niya. Offer ng offer. Ayun. Ganun talaga dapat. Ngayon, Facebook. Lahat na ng mga libreng tools na meron tayo na makakatulong sa pag-market ng business. Facebook, TikTok, Instagram. Gamitin nyo na yan. I-utilize nyo na yan. So, kayo ba, lahat yon ginagamit ninyo ngayon? Mas ano po kami sa Facebook. Facebook. Oo. Karamihan talaga. Facebook pa din. So, sa 9 years mo dito sa ganitong business, 'di ba? Yung iba may talent naman talaga sa creative arts, yung mga mag-design, pagdi-design ng mga shirts, ng mga tarps, ng ano. Tapos kailangan nila ng medyo konting push. Ano yung pwede mong i-advise sa kanila para gawin na nila yung kumaga first step sa business? If you want to be in this kind of business, dire-diretso lang. Mag-i-struggle ka talaga on the first 2 years. First 2 years. For our experience. Oo. First 2 years talaga struggle yan. Kasi yung nag-i-introduce. Nag-introduce ka, hindi ka pa kilala. So you need to i-expose mo yung business mo, ikalat mo yung pangalan ng business mo. And then syempre, you have to do quality products. Quality products. Kasi doon ka babalik-balikan sa quality ng products mo. And then syempre yung service mo. Service. Doon ka babalik-balikan ng. When we say service, ang lawak na, no? Pag sinabi mong service, andyan na yung kasama na sa service yung quality. Yes, ma'am. Yung pag-transact mo. Yes po. Yung pakikipag-usap mo sa tao. Tama po. Yung satisfaction na nakukuha nila from doing transactions with you. Yes, ma'am. So, paano nyo yun inaayos? Well, tinitrain po namin yung mga tao namin. Sabi nga namin, once na pumasok yung customer sa sa establishment natin, make sure na makukuha natin lahat ng kailangan nila, na gusto nila. And ask the right questions. Ask the right questions. Important yun. Kasi kailangan mo makuha sa kanila kung ano talaga yung gusto nila. Product, ano talaga yung gusto nila. Tama. And then, aside po dyan, we are providing them proper tools and equipments para maging efficient and maganda yung mga outcome ng mga ginagawa namin. I see. So nakikita ko, no, you can do traditional, you can also do modern designs. Yes po. So mga kagaya nito, mga modern na, mga may pag-glass na, may mga ganyan na. Yes po. So ang galing. Paano mo to inaral? Paano ninyo to iraral? Na yung mag-adapt nga sa mga changes na sa mga clients, yung mga needs ng clients. Paano nyo inaral to? And di ba, sabi sa ganito, important din yun, ikaw yung mauna mag-offer ng ganung service. Paano nyo yun ginagawa? Siguro sa mga nowadays marami ng ways para malaman mo kung paano ginagawa yung isang bagay. Sa bagay, YouTube diba? lang no? Yes, YouTube University, laking tulong na, no? Totoo po talaga. So, kaya ngayon, kung tamad ka at mangmang ka, kasalanan mo na yun kasi nandyan na sa harap mo lahat ng tools. Hindi kasi dati, siguro 20 years ago, talaga skills, kailangan mo ng skills to do that, to do a certain. Mag-aral ka, mag-training ka, certificate, kailangan. Ngayon kahit wala na, tama, ma'am, kahit YouTube University. I-search mo na lang sa YouTube. Oo. Kaya mo lang gawin yun as long as meron kang equipment or tools na tama para magawa yun,
Mm-mm. And then, syempre, yung willingness mo. Willingness to magawa learn. yun. Exactly. Yung passion pa din yung number one, no? Yes po. Na gusto mo yung isang bagay na to, gawin mo lahat para matutunan mo. Yes po. So, ikaw self-taught ka o talagang nag-train ka din o nag-enroll ka din At dito? first po, may yung nabilhan po namin ng pinakaunang mga machines namin, may training naman silang pinag-provide. Ayun. So sa ganitong mga businesses, once na yung supplier nagbigay sa inyo or bumili kayo ng machine, may training naman po yan na binibigay. I-train ka nila kung paano i-operate yung machine. I-operate. Then, it's up to you kung paano mo i-maximize. Pero itong ganitong business, kailangan pa rin ng talent. Yes, ma'am. Oo, design, Tapos, syempre, magsasuggest ka pa rin doon sa Yes, client mo. Tama. Kailangan mo pa rin ng skills and talent doon, no? Kasi, Yes. paano yun? Pag minsan nakita mo, parang pangit yata yung gustong mangyari ni sir. Ikaw ba'y nagbibigay ka rin ng personal suggestions? Yes, ma'am. Or nagbibigay Kasi di ba kami. pag pangit yung outcome, sa'yo magre-reflect yun. Tama. Di ba? So, paano mo ginagawa yun? Nagbibigay lang kami ng design option dun sa customer. Sir, ito po yung ninyo, for example, ito po yung gusto Gusto ninyo. niya violet Then, and orange. Baka po pwedeng, meron po kaming alternative na sa tingin po namin baka magustuhan ninyo. Ayun. So, nasa naman yun? Tamang Tawang pakikipag-usap. delivery na lang. Delivery ng lines mo para di ba? Yes, ma'am. Ang galing. So, paano mo pinapass on dun sa mga tao mo yung ganong skills? Kasi di ba, ang communication skills, hindi naman yan hindi naman lahat meron. So, may technique ka rin ba sa pag-hire ng tao o may specific qualifications ka din na paano mo yun? Yung po namin, ngayon, we are more into, mga graduates na talaga. Before, yung mga kinukuha namin, mga undergrads. Pero ngayon, especially yung mga nandun sa office, kinukuha po namin is mga graduates. Graduates na. Then, Anong difference naman nun? Well, the confidence. Confidence. Confidence ng tao eh. Kasi sa mga client namin, hindi naman po, maraming client kami na, business owners din. So, kailangan din marunong sila makipag-usap dun sa mga clients po. They represent you kasi, di ba? Kaya tayong mga nagtatrabaho para sa isang tao, lagi nating iisipin na we are a representation of the person that we're working for. So, kapag hindi tayo maayos makipag-usap, magre-reflect yun dun sa boss natin, di ba? Yes, so, you prefer now yung mga professionals para professional din yung pakikipag-deal sa hindi din naman mabiblame ang mga business owners minsan if they prefer to do so. Kasi, yun nga, di ba? If you're transacting with big people, mga malaking negosyo, kailangan din talaga yung mag-represent sa'yo maayos din. So, ikaw ba ay nakaranas ng problems pagdating sa tao? Yes. Yes. Hindi naman po mawawala yung problem. Yung napagkatiwalaan mo tapos medyo hindi kasi may mga nakakakwentuhan akong ganun, no? Paano mo hinahandle yun? Well, tinatanggal mo ba agad? Bibigyan kami mo pa po kasi ma'am, meron kaming set of rules na ipinipresent na sa mga tao namin upon pagka-hire nila. So, may yan, may mga rules and regulations kami na nakalatag, and then may corresponding sanctions if ever ma-violate nila yun. So, malinaw from the start. So, may system pa yan, halimbawa kung first offense, second or third. So, depende po yung sanction kung gaano ka-frequent nila nagagawa yun. Then, mahirap din po kasi yung tatanggal ka. Kasi kahit paano may na-contribute din naman sila. Mahirap din. Pero kung meron tayong depende siguro sa bigat tama. ng offense. Ng violation. Ayan. Basta so ngayon ba, sa 9 years mo, medyo alam mo na kung paano mag-handle ng tao ng mas maayos or hindi maayos. I mean, yung mga medyo palpak nga, yung mga ganun. Actually, ma'am, ngayon, continuously we're learning pa kung ano yung tama talaga na pag-handle ng tao. Kasi iba-iba din po kasi yung ugali ng mga employees natin. Lalo ganun karami, 20 plus na. Yes po. Basta as long as na alam mo yung nila,
yung strengths and weaknesses, kung saan sila magaling, doon mo sila ilagay, kung saan sila mahirap, mahina, tulungan mo. Then, tapos may nalatag tayong set of rules na para susundin nila. Para guided ba? Guided, yes, exactly. So, aside from tao, saan ka pa nagkaroon ng medyo difficulty and challenge sa ganitong negosyo? Siguro ang challenge kasi yung more on equipments yung mga namin. So, number one, pag nasisira. Oo. Pero maintenance ng machines. Yes. So, kailangan mo rin makahanap ng reliable partner for the maintenance ng mga machines mo. So sa ganitong business, suppliers and partners din ay very important. Yes po. Yung tipong pag nasira, andyan agad para maayos yung kasi isang araw pending, ang laking bagay nun. Ang sakit sa ulo siguro, no? Malaking kawalan sa business mo. Tama. And yung deliverables mo, may time frame yon, no? Yes, like yung clients mo, kailangan ko ito sa ganitong petsa, pag nasira, naku po, naman. Diba? Tama po. And mababawasan yung satisfaction ng client. Yes po. Kaya importante yung reliable na supplier ang makukuha. Ayan. How do you choose a reliable supplier? Well, for me, napaka-importante siguro yung location. Tama. Supplier. Kung malapit siya, mas maganda. Tama. Madaling makapunta para maayos yung Tapos yung support nila, nandyan din. So dapat friends din kayo with them. Yes, Meron ding magandang business relationship, So tama. So kung kukuha ka ng supplier, yung malapit. Kung pupunta taga Maynila pa, Diyos ko, diba? Medyo matagal yun. Papamasayan mo pa para ayusin yung mo. Yes po. So may mga warranties din yan. May mga ganun din. Ang mga equipments. Meron pong mga warranties. So sa mga gusto magbukas ng ganitong negosyo, what you suggest is to get a supplier who's just close or nearby para madali ang ikaw din ba? Reliable. Yes, reliable. Ikaw ba, inaaral mo din yung machine mismo para ikaw na yung magkalikot just in case? Inaaral ko po yan. Kasi may mga parts na kailangan palitan na hindi mo naman kailangan silang tawagin. Tama, ikaw na mismo. Or pwede kang tumawag, hingi ka lang ng instruction. Mas madali na ngayon. Kasi video call mo lang no? Video call po, tama. So ikaw mismo, hindi ka na umaasa dun sa kanila. Inaaral mo na rin yung mga machines mo. Tama nga naman. Pagka mga major na instances lang na hindi ko talaga kaya, that's the time na tumatawag ako sa magpapapunta na. So ang laki ng tulong ng technology sa buhay ng tao ngayon. Ayun nga, tama. Video call. Ayan. Ituturo na step by step sa'yo kahit hindi na pumunta. So, aside from that, meron pa po ba ang challenges sa business na ganito? Yung sa mga staff natin, kung may mga pasaway, absent ng absent. Papasok ng lasing, mga ganun. Opo, tapos ano pa po ba? Money-wise, wala naman po bang masyadong problema sa ganito? Like, yung mga hindi agad nagbabayad, yung pagdating kasi sa mga paano mo collectibles, kinokontrol or inaayos yung gano'n? Constant follow-up lang siguro. And syempre, dapat mabait ka wag naniligan. Yun tayo dito Sa atin na may utang, tayo pa yung anong tawag dyan sa Bicol, langontinwar no? Paano sa Tagalog yun? Ikaw pa yung mag-a-adjust, diba? So, isang way din po para ma-address yung cash flow ng business is that, for example, kami kasi services kami. So, hingi tayo ng 50% down payment. Down payment. Kumbaga, konti na lang yung problema. Konti na lang yung medyo sakit sa ulo. So far naman, sa mga clients namin na mabuti naman at okay naman. Okay naman ka transact. Okay naman. Do you have a contract with them? Like, before you start a big transaction? Yes. Kasi yung iba, natuto na sila daw doon.
So, ang ginagawa nila, may contact na talaga, ganito. Ito yung mga ini-expect mo, ito i-deliver ko, ganitong time, bayaran na tayo. So, may ganun din ba kayo? Yes, meron po. Merong kontratang. Ano na, very important na talaga ngayon sa mga businesses yung black and white, Yes. no? Mahirap na kasi, lalo na pag lumalaki na yung negosyo mo, and then, tapos ngayon ang daming scammers. Na-scam ka na ba, sir? Oo na. Oo na? Oo So, na? Oy, grabe. Grabe. Paano mo hinandle yun? Ano yung hiningi ni scammer? T-shirt? Ano ba? Hindi naman, money. Pera. Pero, ano naman, may report naman namin sa police. So, nabigyan naman kami ng tips. So, Ayan. just for example na mag-ano ulit, just ignore it. Ignore na lang. Ayun, grabe. Ang gagaling na kasi ng scammer ngayon, no? Parang kung nag-i-innovate tayo, nag-i-innovate din sila ng mga bagong techniques nila para makapag-scam. Kasi ano din Naku po. magandang way din yun para ma-fend off yung scammer. Hingan mo na 50% na down payment. Ayan. So, 50%. Ayan. So, para kahit papano, kalahati, Yes. assured ka na hindi ka walang lugi, no? Okay, at least. At least Ayan. kalahati nakuha ko sa Ayan. At least kalahati. So, nakakatuwa. So, black and white, important. Yes po. Trust. Yes. Pagkakatiwalaan, equipments, make sure na maayos, Yes, maintenance, ganyan. Ganun pala yung mga challenges sa ganitong printing business. Opo. Ayan. Meron bang maarte na kunyari, hindi yan yung kung kailan mo na diniliber at maayos na. Meron ka bang na-encounter na Meron gano'n? pong ganun. Meron. Diyos ko naman, may konting lang, hindi na kinuha yung produkto sa'yo. So, how do you deal with those people, yung mga gano'n? Ano pa kasi, sa amin, kasi sa amin, anything naman pwede nating solusyonan. So, if yung ini-expect na output ng client namin is hindi gano'n, then palitan namin. Wala namang problema yan as long as, kasi ang pa rin namin, ang pinaka-purpose namin is that masatisfy namin kung ano yung gusto ng customer ating satisfaction. client. Sa 9 years nyo sa business na dalawa, ano yung masasabi natin na qualities na meron kayo? Yung personal na ugali siguro, yung qualities na meron ka para tumagal ka sa ganitong klaseng negosyo. Okay. So, kami kasi, parang timbangan, parang nagbabalance kasi yung namin, yung mga trades namin. For example, ako, medyo pagdating sa medyo risky ako pagdating sa mga kung anong mga ang maganda kay Kai is that binabalanse niya. So, kumbaga, ako yung stopper. Siya Preno. Teka lang, pag-isipan muna natin kung tama ba tong ganyan. So, napaka-importante din kasi for business owners na kung halimbawa, asawa kayo or partners, you support each other. Dapat lagi kayong at the same page na Buti mag-usap kayo nag-work sa inyo yung gano'n na kasi yung iba sabi nila, naku, huwag ka makipag-partner sa kamag-anak o sa karelasyon mo or sa kasi hindi daw nag-work. So, sa inyo, ano yung technique nyo para nag-work yung business? Siguro paano kapag may conflict? Personal conflict? Bibira naman kami mag-away. Pero naman ma'am, ang maganda kasi is that we hear each other kung ano yung point ko, point niya. Respeto talaga sa partner. Tapos tinitingnan, wini-weigh namin kung ano ba talaga ang pinakamaganda. Para kasi at the end of the day, kayo pa rin yan Kayo pa rin yung magkasama dyan sa business. So, you have to respect each other kung ano ang decisions nila. Respect. And para naman yan sa business. Tama. Okay. So, ganun pala. Merong isang risk taker tas isang taga-balance. Yes. Kailangan po yun. Pag-isipan muna. Wait lang. Step back muna tayo. Ayan. Yun pala ang role ni ma'am. So, saan pa si ma'am in charge? Saan pa siya? In charge. In charge po siya ma'am sa admin and finance. Finance. Ako naman po, ako yung
sa operations. Operations, all and around, operations. overlook ng So, lahat-lahat. Lahat ng sa mga tao sa kanya dumadaan, hiring. Actually kami nag-interview pero pagdating sa decisions, pinag-uusapan namin, and then all the human resources work, sa kanya po yun. May background ba kayo sa entrep or business, or nag-aral ba kayo ng ganon, dalawa? Wala po eh. Ano kami? Wala. Pareho kaming engineer eh. So basically wala kaming sa pagninegosyo. So paano nyo na lang talaga, as you went along with the business, doon na lang kayo natututo? Doon na lang po. So hindi kailangan may degree ng entrep or management para maging successful sa business. Ano yung technique Siguro sa handling ng pera? Nagaya nyo, engineers, pero nagagawa nyong maayos yung finances ng business. Okay. Ano po, siguro mapapayo ko lang, pag nag-start ka ng negosyo mo, live within your means muna. Yun. Kasi, huwag yung kumita ka ng konti, bili ka ng ganito. Invest mo sa sa equipments. I-roll mo po. I-roll mo. Invest mo sa mga equipments, pagpapaganda ng shop mo. And anyway, ang fruits naman ng pagsisipag mo sa negosyo, hindi naman yan agad-agad nakukuha. Medyo it takes time. Patience. Kasi process din yan eh. It takes time and it takes patience talaga. Paano nyo kinokontrol yung talagang hindi nagagalaw ang puhunan kahit anong mangyari? Ano lang siguro ma'am, yun nga, hindi... Disiplina din, Huwag kang gastos ng gastos. Hanggang di pa nakakabalik yung kailangan bumalik. Muna, sikip sinturon. Opo, tama. Yun nga eh. Saka makontento tayo kung yung naibibigay muna ng business. Yung ang kwento ko, di ba, sa in the first few months. Kumita lang ako or 300, okay ka na. pesos, matuwa na ako nun. Pero may goal na kailangan kitain ito, saka na yung para hindi ka mamroblema. Tama po. Like, everyday ito dapat, so may goal ka, ito kailangan kitain, para hindi ka mamroblema nung rent, nung kuryente, nung ilaw, nung lahat. Pag okay na yun, saka medyo relax na ng konti. Relax mo ng konti yung yan, ganun kasi pala. Kasi pagka if you decide, for example, you have a day job or a regular job, and then you decided na magbe-business ka, talagang it's a 360 turn. Tama. Kasi yung pag may regular job ka, antay ka talaga buo, mababudget mo no? Pag may business, depende sa pumapasok. So, malaking adjustment. Pero ang maganda sa business, pag sinipagan mo, mas malaki yung... Nasa sipag mo. Yung pasok din naman ng kita mo. Yes, ma'am. Ayun. Tsaka hawak mo oras mo. Yes po. Yun. So, matulog ng konti, di matulog ka. Tapos pagising mo, sige, rat-rat ka ulit na yan. Ganyan. Pero dyan sa sinasabi nila, hawak mo oras mo. Pero hindi rin eh. Kami, pagka nasa bahay na, gano'n ba, sa business work pa din. Sumasagot kami sa mga inquiries. Tama. Madami nag-inquire. Ganon talaga, ibig sabihin, lumalaki na yung business. And learning process naman yung pagninegosyo, no? Every day you learn something, and then, yun nga, may maiisip kang bago para mas gumaan yung trabaho. Yes. And, yun, you have to just learn how to hire people that you can trust, no? Yes, tama. Kasi importante yun, mapagkakatiwalaan mo yung tao mo, no? Yes, so, dasal na rin siguro. Oo, maraming dasal, no? So, ayun, nakakatuwa, 9 years na sa business. Ano yung sweetest na accomplishment na nagkaroon kayong dalawa dahil sa business? Well, yung goal lang namin talaga sa business is that we can help. Makatulong lang po kami dun sa mga empleyado namin. Yun. Pag marami ka ng empleyado, talagang mas magpupursige ka eh. Kasi pag nagsara yung negosyo mo, ang daming magiging apektado. We see to it po na na napapasweldo namin sila. Tama. And then on time. On time. Parang nakakatulong din yun na talagang may taong umaasa sa'yo, no? Kasi di ka na din pwede mag-relax. May mga nakarely na rin na buhay sa'yo, no?
So, tulungan din. At Yes. ikaw naman, pag empleyado ka, syempre, ibibigay mo rin yung lahat para hindi rin magsara yung negosyo pinapasukan mo. Na Give and nararamdaman take. naman, Mm-mm. na ibibigay naman yan pabalik ng mga employees mo. Mm-mm. Pagka okay ka sa kanila, magiging okay din ang ano yan sa'yo. Ayan. So, ayun, nakakatuwa. Ang dami naming natutunan. Ang pinaka natutuwa talaga kung walang over-marketing. Wow. Di ba? Market ng market. Sipag Market ng lang. market. Ayan. So, final advice po sa ating viewers para maka-inspire tayo ng mga gusto ring magbukas ng ganitong negosyo. Sa mga gusto mag tarpaulin printing business, sandwiches business, focus lang kayo sa goal ninyo na kung ano talaga yung gusto nyo mangyari sa business in the future. And kung may mga partners kayo, mas maganda kung supportive yung partner nyo and makatulong din sa business, sa pag-operate ng business. So yun lang, mas gagaan kasi yung negosyo pagka may kasama ka na tumutulong talaga sa'yo. May support system. Siguro na rin, siguro ang purpose kasi ng business sa iba para kumita na malaki. Hindi. Ang purpose talaga niyan is to help yung community kung nasan kayo, and then syempre yung mga tao na hinahire ninyo na nasa community. Yun yung pinaka-purpose talaga niyan. So hindi magpayaman, hindi magkaroon ng maraming pera, but to help the community and the people. Ayan. So, pag ganun ang goal mo, mas lalo kang ibibless. And sana magtuloy-tuloy ang success ng inyong business. Salamat. And mas mag-expand pa ng mag-expand, mag-branch out kung kailangan mag-branch out para mas makahire ng maraming tao. Sa mga nasa Ligaw, sa mga nearby areas po, ink per inch. Ayan. So, ang promise ni Sir at ng kanyang partner na si Miss Kai, kahit kung nagagawa nilang maganda ang output nila sa maliit, lalong-lalo na sa malaki, because they provide quality service and they assure you of customer satisfaction. Ayan. So, napakaganda. Ang dami kong learning sa inyo and natutuwa ako na pinagbigyan nyo kami ng inyong time. Alam kong very busy kayong dalawa pero nandito kayo with us today. So with that po, thank you very much sa mga nanonood. Maraming salamat. Tapos na naman ang isang oras ng chikahan natin dito sa Lady Po Business Hour. Magnegosyo tayo. So thank you very much, Sir Peter, si Trillia Fuerte, and to Ma'am Kai, Ma'am Carmela for being here with us, and sa inyo po ng mga nanood ulit dito sa aming program sa Lady Po Business Hour sa aming 57th episode. Maraming salamat. See you again po on Wednesday, same time, 10 a.m. to 11 a.m. Monday and Wednesday ang aming schedule for another business talk sa mga susunod nating magiging guest dito sa Business Hour. And kung kayo po ay merong negosyo and gusto rin yung ma-promote ng libre, get in touch with us sa Lady Po Albay page, Facebook page, and ipopromote namin kayo for free. We don't ask for anything in return kasi po ito ay program ng Provincial Government of Albay. Gustong makatulong ng ating mahal na gobernador na si Attorney Edsel Grex Lagman at ang buong PGA sa inyo na ma-promote ang inyong business, lumawak ang awareness, mag-spread kami ng awareness na nag-i-exist na yung mga negosyo ninyo. And this is for free. So get in touch with us. You can get in touch with me sa aking mobile number na nandun sa Facebook page, and we will help you out with your businesses. So thank you po for watching. God bless you all. Thank you, sir, for being with us. Thank you, Ma'am Kai. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye po. Sa Richard. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lady Po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission.
Lottie po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.